Good evening mga kaloylista. Ito po ang inyong lingkod, si Boy Misterio. Ang pag-uusapan po natin ngayon, itong si Arnie Teves. Kung nakatandaan niyo ba si Arnie Teves, yung congressman na wanted ngayon dahil sa murder. Kasi siya yung tinuturong mastermind sa pag-murder kay Congressman Digabo ng Negros. Kaya natin siya pag-uusapan ngayon dahil sinusuportahan niya yung mga sinabi ni PRRD laban sa ating mahal na Pangulo last Sunday dun sa prayer rally nila. May maniniwala pa ba kaya sa kalbong to? Itong kay Arnie Teves. Dapat dito umuwi dito sa Pilipinas, harapin niya yung kaso niya eh. Kung hindi yung nagngangak pa dyan sa abroad. Kung ano-anong sinasabi mo. Naging vlogger ka na. Animal kang, kalbo ka. At tinitira mo pang aming presidente. Umuwi ka rito. Dito ka mag-vlog sa Pilipinas. Sabihin mo yan sa harap ng ating mahal na Pangulo kung talagang matapang kang kalbo ha. Pakinggan yung sinabi nitong kalbong to ha. Ang tagal kong nanahimik. Pareho lang kami ni Buspulong. Matagal nanahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung firma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating firma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Ano tong kalbong to? Sinasabi niya, tinitira daw si Pulong. Parang ginawa sa kanya. Hindi naman tinitira si Pulong eh. Sinasabi lang na siya ay nabigyan ng budget na 51 billion. Na which is totoo naman. In 3 years, 3 billion na bigay sa kanya. At yun pinututunayan sa Kongreso ngayon. Tsaka hindi naman sila ginigipit eh. Baka sinasabi mo yung ICC na tapos na investigasyon. Hindi kasalanan ng Pangulo yun at ng admin niya. Kasalanan yun nila PRRD. Kasi yung EGK nila, sila may gawa nun. Kaya huwag isisi sa admin ngayon dito, sa administrasyon ng ating Pangulong Marcos. Kasalanan yan, sila nagbaon sila ang humukay sa libingan nila. Sila nagbaon sa sarili nila. Kaya sila ganyan ngayon. Nandito ang ICC o tapos na investigasyon. Tapos na, warrant na lang inaantay. Parang ikaw, may warrant ka rin, di ba? Kaya ka nagtatago. Kalbo ka. Yun eh. Kaya sabihin mo, ginigipit sila ng gobyerno ngayon. Hindi totoo yun. Sinungaling kang kalbo ka. Tuloy natin pakikinig sa kalbon to. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan.
Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasi nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Oh, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan or may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Hindi ka ba nagbabasa ng o nakikinig man lang sa YouTube ng mga balita na naglabas na ang statement ng PIDEA ng ating mahal na Pangulong PBBM? Wala sa watchlist ng PIDEA. Katulad ng sinasabi ng amo mo na o ng tinatawag mong boss na nasa listahan daw ng PIDEA si PBBM. Sinabi niya nung linggo. Tapos sinusuportahan nito. Samantalang sabi ng PIDEA, wala sa listahan ng PIDEA o wala sa watchlist ng PIDEA ang ating mahal na Pangulong PBBM. Malinaw yun, may statement ng PIDEA nun. Hindi yan nagbabasa yung kalbo na to. Kaya kung kasi yung kalbo, ang pinakamagandang gawin mo, inuulit ko, kung talagang matapang ka sa pagbablog mo, sa pag-aawsa mo, umuwi ka rito, dito ka magreklamo, at tapos harapin mo rin yung kaso mo. Harapin mo yung kaso mo dito. Hindi yung tago ka ng tago kung saan-saan. Palipat-lipat ka ng lugar, palipat-lipat ka ng bansa, tapos diyan ka nag-ngangak-ngak sa ibang bansa. Talagang galawan ito, no? Mga DDS na DDS eh. Nag-vlog na lang si Kalbo. Sinipa kasi sa kongreso eh. Umi ka na lang dito, animal ka. Ang magkaalaman yung mga pinagsasabi mo. O mga kaloylista, hanggang dito lang po muna, no? Hanggang sa susunod nating episode. Ito pa yung likod, Boy Misterio. Please like and share my video and subscribe to my channel para lagi po kayong updated sa mga balita.